Magandang tanghali Pilipinas! Muli naman po nagbabalik sa inyo pong harapan ang inyong pong paboritong programang The Baptist Lunch, wherein we're receiving a bunch of spiritual lunch and bringing you a bunch of spiritual lunch. Alright, magandang tanghali, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo lahat. At muli ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay nag-ere. Sir Mangi, magandang tanghali sa'yo! Maganda tanghali po. Yan, kita mo na yung remote. Yan. Okay. Yeah. Dalawang TV kasi yan. May isa pa doon sa harap. Maganda tanghali po sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybayan. Welcome once again to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Keep tuning in, brethren. Lalo na sa mga team focus and team preparation. Of course, shout out sa aking mahal na asawa at kay Baby LG na nasa taas ngayon. At sa lahat ng mga sa area namin sa Southeast Family, The Chosen Generation, ang team focus ng Southeast at ang team prep ng Southeast. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Alright, continue to be a part and be blessed sa ating programa dahil ako po'y naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon sa ating pong napag-usapan at napakahaba na ng aking pagbati. Kaya napakahaba na ng aking pagbati. Kaya sino pa gusto nyo batiin ka dyan? At pwede pa yan. Kaya sa lahat ng mga gustong manood na kayo. Lahat ng ayaw, bahala na kayo. Merry Christmas po sa inyo lahat. Yes! Magandang tanghali po sa ating lahat. And again, nandito po tayo sa topic na ito. It's a Christmas season and Christmas topic po natin dito ay para po sa inyong team focus and team preparation, no? Para sa inyong team focus and preparation. Napaka-importante po ng bagay po nito. I believe that it will, alam nyo kung sabi ko nga sa inyo, madalas na kung meron mang kinakailangan kayong kalaguan, team focus, team preparation, ay yung spiritual ninyong kalagayan on this Christmas season. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, this is a season of revelation. Malalaman ninyo kung ano ang spiritual condition ninyo at ang inyong relationship sa Diyos. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, kung pag-uusapan lang natin yung pagkakataon, no? Pag-uusapan lang natin yung pagkakataon sa mga buhay po ninyo, kung may try to trace it back, no? Young people, team focus, team preparation. Inuulit ko, no? Team focus, team preparation. Try to trace it back. Ano ang, kamusta ang spiritual condition nyo last Christmas season? Di ba? Kaya ang gaganda ng mga series po natin, preaching ni Sir Maki, last Christmas. O, di ba? O, kung gagamitin natin tanong, walang problema doon. Last Christmas, did you give Him your heart? O, di ba? No. Pero minsan, kasi totoo naman yung sinasabi ng kanta eh. Last Christmas, you gave him your heart. Special number kin. And the very next day, Satan. wala na, karnal ka na. Oh, di ba? Kaya, hindi, totoo yan. Oh, di ba? Yun eh. God gave you His heart. Oh, and the very next day, Satan took it away. totoo yun. Ganon talaga nangyayari. Kaya ilagay nyo sa isipan nyo, team focus in preparation. Ito pag-uusap na ito, hindi ito biro, kumbaga hindi ito laro, hindi ito pampalipas oras. Ito'y usapin na kung saan Tingnan nyo sa ating comment section, no? Ilan lang mga nandito? Usually, puro adults. Di ba? Puro adults yun nandito sa ating comment section. Nasaan yung mga young people? Where are you young people? You know that on this very time, lunchtime ninyo, may panahon kayong manood. But you're not yet on that spiritual maturity. Why? Because on this Christmas season, there are things that are more appealing to you than your spiritual condition. Yeah, right. Yan yung nakakalungkot. What's more appealing to you is your spiritual what's more appealing to you is what will appease your physical condition and not how your spiritual condition will grow. You see, napaka-importante niyan. Kaya inuulit ko sa inyo, team focus in preparation, no? You have to pay attention to this. Yan. Sabi dito ni Ma'am Arabil, hi Sir Maki, Cheche. Ay, si Cheche. Hello. Yan. Hello sa inyo. Ang yan. batang hindi pumapasok. Matindi May-ari na eskwelahan Yes. Yan. And shoutout din sa kasama ni Sister Rochibet, si Jasmine Valencia and Main Saldevia. Yan. Happy birthday nga pala nung nakaraan. Last Tuesday pa to eh. Nakalimutan ko batiin to sa Baptist Lunch eh. Si Alexa. Yan patadlas. Yan. Happy birthday sa kanya. Sabi ni Ma'am Rosh Conte, praying for you, Josh. Wala. Hindi, praying hand eh. Yan ba?
Si Arian pala, si Arian yung may birthday. Yeah, pero ito nga, inuulit ko, no? Shout out sa mga nandito, no? Yan, Brother Ruben Obidos, may mga nandito na mga nasa, ano natin, no? Again, shout out, nakita ko Sister Pauline, yan. Sister from Japan, yan. Yan, magandang abang-abang ang pakiingatan dyan ating mahal na pastor. Tanda mo, ikaw ang host. Okay? So again, inuulit ko ay para sa bawat isa po, ilagay po natin sa isipan po natin, no? Inuulit ko, young people, put this in your mind. In this Christmas season, pay attention to your spiritual condition. Ulitin ko, on this Christmas season, pay attention on your spiritual condition. Because you might not know that after this Christmas season, sabi ko nga sa inyo, sinasabi nga namin sa inyo sa Team Focus, yung ating pinag-uusapan, makakasanayan ninyo. Ano man ang inyong kondisyon on this Christmas season, makakasanayan niya, dadalhin nyo yan on the next years. Yeah. You see? Makakasanayan. Kaya nga, this is the best part para, this is the best part or this is the best time, one of the best times para, pag-aralan ninyo ang spiritual na condition nyo, bantayan ninyo spiritual condition nyo, really plan for the growth of your spiritual condition. You see? Katulad ng mga nakaraang pag-usap, Sir Maki, yung mga diniscuss mo last time, baka bigyan natin sila ng konting quick review lang dyan para tama-tama, kapapalood lang ni Sir Dominic. Magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo, Sir Dom. At the same time, good morning din sa iyo. Maganda yung pinag-usapan namin, Sir, last week. Kasi yung pinag-usapan namin last week ay it's all about how the young people will react to this season. And nung mga nakaraang Webes ay pinag-usapan din natin na dapat ang manguna sa kanilang reaction is yung kanilang action. Kasi kapag nauna lang yung reaction nyo, alam nyo yan, lagi naman natin yan sinasabi dito, na kapag nauna yung reaction, minsan nakakalimutan na yung tamang action eh. Yeah. Lalo na pag yung reaction mo yung parang gulat ka lang, di ba? At kaya minsan tawag nito? Yung sa Messenger, di ba? Pag nag-chat ka, yung bago reply, react muna. Yeah. Parang sa alumni ba, kaka-post mo lang may react agad na heart kahit di pa napapakinggan lahat ng buo, di ba? May mga di ba? Bakit, di ba? Just try to sink into your mind, di ba? Pag nag-send ng video sa GC, di ba? Bira, di mo pa napapanood kasi send lang, no? Masabi lang ikaw yung first viewer, nagre-react ka agad. So makikita ninyo, walang maganda kapag lagi nauuna at nangingibabaw reaction. Kasi, ang pinaka-problema dyan, kapag nangibabaw yung reaction mo, makakalimutan mo yung tamang action. Kasi, ganyan yung nangyari, Sergio, kay King. May shoutout na si Brother Jai. Shoutout to, special shoutout, Sir. Pati nga comment section, please. Special shoutout po to Almanigas. Saan? Yan. Hindi ko kilala yan. Alright, next. Yun nga yung sinasabi ko nga. Yun nga yung sinasabi ko. No? Pag nangibabaw yung reaction mo sa action mo, talo ka talaga eh. Ganyan yung nangyari, Sergio, kay King Herod. Diba? Kay King Herod, to si King Herod the 54. Shoutout kay Sir Jinggoy. Ito si King Herod. Kung mapapansin nyo, nauna na yung reaction niya eh. Sabi ko nga eh, kung pag-aaralan lang sana ni King Herod, sir, diba? Pero yung meron kang, yung magkaroon ka ng, tawag nga na ito sa, sa Estados Unidos, yung mga tinitreasure ng mga detectives at mga pulis eh. Alin yun? Yung consultant. Di ba? Na pag sinabi kasi ito, tulad nangyari kay King Herod, tinan ninyo, may nabalitaan siyang may ipapanganak na King of Kings. Siya, kung isipin niya, sabi nga natin kung isipin niya na hari siya. Sino ba yung ipapanganak? Pero kung mag-iisip siya ng maayos, maganda yun. Yeah, totoo. Kasi kung ang gusto ko ay maging maayos yung mga Hudyo at sinabi kong ako ang hari ng mga Hudyo, kung merong ipapanganak na mas above sa akin, maganda mag-asa ko ng counsel doon, di ba? Kung ganun sana, kung napangunahan ng action, palagay ko ganun ang mangyayari. Pero ano nangyari? Napangunahan ng reaction. Kaya ngayon, ang nangyari, doon napangunahan siya ng reaction, sinubukan niya ngayong baguhin yung plano na planado na. Yeah. Diba? So, ang dami nangyari doon. Kaya ngayon yung sinabi ko last week, sir, sa ating programa na ito. Nasabi ko, what is planned
what is planned is already planned. Kumbaga, yung plano para sa atin ay planado na yan. Yung kapanganakan ng Panginoon, planado na yan. Yung plano na ipapanganak, the prophecy na ipapanganak ang Messiah, planado yan. Everything is planned and nothing can change it. Yeah. And no one can change it. Di ba? Kaya nga, tinanin nyo, doon nag-intervene lagi ang Diyos. Di ba? Nag-intervene ang Diyos doon sa mga shepherds na sabi na pagkatapos sila, hindi na sila bumalik kay King Herod. Ano na ang ginawa nila? Umuwi na sila, nagkanya-kanyang lugar na sila. Yeah. Bakit? Para talagang yung plano ng Diyos ay manatiling pure. Di ba? Kaya nga, kung makikita nyo dito, kung ano yung sinabi ko sa inyo last week, na kung ano, isipin nyo kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. Kasi pag iniisip ninyo kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ng Diyos, ngayong season na ito, mag-i-stick kayo doon and anuman ang pag-i-intervene ng Diablo dyan, hindi yan mangyayari. Yan yung pinakamaganda kasi, Sir Joe. Katulad ngayon. Alam niyo, nakakalungkot ngayon sa panahon ngayong Christmas season. Medyo nadaya tayo sa dates. Di ba? Yeah. Ang bilis eh. Dati, 20, minsan 28, minsan the following week pa ulit yung balik. Pero ngayon, ito, kinabukasan kaagad, may pasok na. Yeah. Kinabukasan, may 26, trabaho na. oo. So yung utak ngayon ng mga kabataan, lalo na sa mga working, di ba? Yung lalo sa grabe, parang, yun nga sir, sana ang naisip nila. Kaso, ang ngayon, para silang, anong tawag dito, para silang nababahala na hindi nila alam kung anong gagawin. Tandaan nyo, babalik lang kayo doon sa sinasabi ko. Kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ng Diyos, hayaan nyo yun ang mangyari. Diba? Katulad nito, tinanin nyo, may gusto sa mga shepherds, diba? May gusto ipagawa si Herod sa kanila. Pero nung nag-intervene ang Diyos doon sa pagpapakita pa lang ng star, sabi ko nga sa inyo last week doon na nagpalit ng guide sir Noong una, yung pagpunta nila doon sa manger, doon kung nasaan ang baby, ang guide nila, yung salita ni Herod. Kasi sabi ni King Herod, diligently search for it Diba? Dapat hanapin nyo yan. So yun yung guide nila. Kaya sila sumunod. Pero as they travel along, when they saw the star, diba? They rejoiced with exceeding great joy. Ha? They rejoice. Diba? When they saw the star, nakita nila, doon pa lang, makikita nyo, intervention na ng Diyos yun. Kasi kung pupunta sila doon, na ang bit-bit nilang guide is yung salita ni King Herod, hindi mangyayari yung plano ng Diyos. Right. Ang problema, wala namang makakatalo sa plano ng Diyos at walang makakahadlang sa plano ng Diyos. Kaya doon pa lang sa pagpapakita ng star as their new guide na sa buhay nila, makikita ninyo, imbis na yung, wala na pagpunta mo doon sir, pag the following story ng mga shepherds, wala ka nang makikita doon na sinunod nila ayon sa utos ng hari. Wala na. Everything there is meant for Jesus na. Hindi na, sabi ko nga hindi na nila binalikan. Di ba? Hindi na nila binalikan si Herod. After that, naghiwa-hiwalay na sila. So as you can see, sa young people na nakikinig ngayon, hayaan nyo lang mangyari ang Diyos. Hayaan nyo lang mangyari ang plano ng Diyos. Hindi bibigat yan at hindi magiging pabigat yan sa anumang susunod din yung gagawin. That's right. Yan ang tatandaan nyo. Lahat, put this in your mind, Team Focus and Team Prep, that anuman ang plano ng Diyos, hindi yan sagabal sa plano mo. Okay? Bagkus yan pa ang mas magpapa-enhance at magpapaganda ng plano mo kapag nasunod ang plano ng Diyos. Diba? Sabi ko nga sa inyo last week pag ito nangyari sa inyo, yung hayaan nyo lang mapangunahan kayo ng Diyos, everything will go smoothly sa buhay ninyo bilang isang young people. Kaya ngayon season na ito, huwag nyo gawing lubak-lubak ang inyong paglalakbay sa season na ito. Gawin nyo smooth, gawin nyo maayos, at make sure that at the end, magagaya kayo dun sa mga shepherds that they will glorify God. Yeah. Pag tinignan nyo, ngayon season, mag-i-end, ilang linggo na lang. Kulang-kulang 3 weeks. 3 weeks na lang. 3 weeks na lang. So, after nyan, wala na. Tapos na itong season na ito. At the end of this season kaya, may kita nyo kaya na napapurihan ninyo ang Panginoon. Yeah. Sir Jao. Alam mo kasi, Sir Maki, ito kasi one of the things din na maganda makita po natin dito para sa mga young people. Napakaganda yung sinabi ni Sir Maki na yun. Huwag kayong, it's actually prinsipyo yan, Sir Maki, ni Pastor. It's better to act than to react.
Yeah? One of the principles na meron ng pastor natin, it's better to act than to react. Because most of the time talaga nasa reaction nakabase kayo mga young people. Young people, you have to accept the fact na dyan talaga ang field of endeavor. Hindi. Yan yung isa sa mga field na kung saan ay, that's the field, one of the field of your weaknesses, na kung saan mas nagre-react kayo kagad doon sa bagay na kung saan alam nyong magpapalabnaw sa inyong kristyanong buhay. Alam niyo, nakakalungkot yan because napakatindi ng diablo mag-manipulate dyan. You see, napakatindi ng diablo mag-manipulate sa mga bagay na yan. Because most of the time, tinan nyo, kung titingnan natin ng maigi, dito sa pangyayari, nito, binanggit ni Sir Maki sa mga shepherds, na pag-usapan natin lahat. Di ba? Kung makikita ninyo, tinan nyo po yung kanilang reactions. Yung una, actually, meron po ko isa sa mga outline ko po dyan na i-prepare dyan sa mga shepherds na yan. Kung makikita nyo, nung una, they've become emotional. They've become emotional nung nagpakita sa kanila yung angel. Bakit? Bakit sinasabi ko the emotion was there? Because, ang na-emphasize doon is the emotion of fear. Natakot sila, di ba? Maliwanag yun. Siyempre, kung tinan nyo po, balikan natin yung book of Luke. Tinan natin. Sabi sa Luke chapter 2, verse number 8. And there were in the same country shepherds abiding in the country, shepherds abiding in the field, keeping watch over. Keeping watch over their flock by night. So makikita natin sa verse number 9, and lo, the angel of the Lord, sabi ng Bible, the angel of the Lord the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were what? Sore afraid. Take note, they were not just afraid, but they were sore afraid. You see that? So makikita natin dito, ang nauna sa kanila is their emotions. When the angel appeared to them, they were overpowered. They were overruled by their emotions, which is the emotion of fear. You see, nagkaroon muna sila ng takot. And then, tingnan nyo po, ano ang nag-appease ng kanilang emotion? Ano ang nagpakalma ng kanilang emotion? The annunciation. You see, the annunciation ng angel na huwag kayong matakot dahil ang dala ko sa inyo is good tidings of great joy. Sabi ng Biblia, of great joy, which shall be to all people. You see, yun yung dalay. Di ba? Yun yung dala sa atin. Yun yung dala doon, sabi nila doon sa mga shepherds. Kaya tingnan nyo, after verse number 12, tapos sabihin sa kanila na about the Lord Jesus Christ, the baby Jesus, nung panahon ay sinabi yun sa kanila, yun yung nagpakalma sa kanila. At hindi lamang yun, makikita natin, after the emotions was shown, the annunciation of the angel was there, and then makikita ninyo, para mas magpatibay pa yung sinabi ng angel, the confirmation of the heaven was there. Ano sabi doon sa verse 13? And suddenly there was the angel of multitude of heavenly host praising God. You see that? And saying, glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. So makikita nyo dito na after the annunciation came the confirmation. Kaya nga makikita nyo dito, after that, ano na ngayon na nangyari? From their reactions based on the established by their emotions, it was turned. No? It was turned into actions. Ano ang nag-turn, Sir Maki, maganda ito Ano ang nag-turn ng kanilang reaction into action? Yung sinabi ng angel. You see that? Na kung saan ilalagay nyo, young people, take note of this. Itong maganda dito. No? Kung saan, ito ang dapat yung pansinin na mangyari sa inyo on this Christmas season. Ngayon, marami kayong reactions on this Christmas season na sinasabi ni Sir Maki para ma-turn nyo ang inyong emotional reactions to godly actions. Alam nyo maganda? Yung gitna. You see, pagtuunan nyo ng pansin, mag-pay attention kayo dun sa gitna na pangyayari ng sa buhay ng mga shepherds. After the emotional reactions at saka yung godly actions nila. Ano yung nasa gitna? The annunciation and the confirmation from the heaven. Anong ibig ko sabihin? Anong nahayag sa gitna? All about Jesus. You see? So para yung emotional reactions nyo ay ma-convert into godly actions, you know what you have to do? Pay attention to the Savior.
Pay attention to the Savior that was born. Pay attention to the Lord Jesus Christ. Pay attention to Him. Pay attention to the star. You see, pay attention to the star. Pay attention to the celebrant. You see, yun yung dapat pagtuunan ninyo ng pansin para yung godly, yung emotional reactions ninyo ma-turn into godly actions. Alam nyo ba ang nangyari dito sa godly actions? Kung isa-isayin natin ito, Sir Maki, yung sa godly actions sila, alam nyo kung ano makikita nyo dyan? Their decision from their conviction. Yan ang maganda dyan. Their decision, yung naging godly action nila is their decision and their conviction. Na-convict sila because they have seen, they have witnessed, no? They have seen and they have witnessed kung ano. Inuulit ko, they have seen and they have witnessed kung ano yung sinabi ng angel. You see? They've witnessed the angel, they've witnessed the messenger, and they've seen na totoo yung sinasabi ng angel because they found the baby Jesus. You see? Kaya nga, when they have seen it, they were convicted, and what's their decision to move? What's their godly move na ginawa? Di ba yung pinakita ko last Sunday? Hindi sila ako, magigit naman ni baby Jesus. Hindi sila ganon. Anong ginawa nila? Simple lang ginawa nila. Pumunta sila, maliwanag yung sinasabi nila, pumunta sila sa verse 16. They came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in the manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told concerning the child. Di ba, Sir Maki? Maliwanag yun, di ba? Naghanap ko ng outline dyan. So, kaya ko sinasabi yan because yan exactly ang nangyari. You see, yan yung kanilang godly actions, their conviction and their decision. Tingnan nyo, para malaman ninyo ngayon. Eto na, young people, no? Hindi tayo magtatagal dahil mamaya lang darating si Lord. Ay, hindi, joke lang. Oh, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Napakadali lang nito. Ito ay one great truth na dapat na pagtuunan nyo ng pansin. Young people, inuulit ko, pagtuunan nyo ng pansin. Kaya most of your time, tinan nyo, nag-base kayo sa emotional reactions nyo, hindi tuloy kayo nakagawa ng godly actions. From your emotional reactions, you paid attention. Mas pinagtuunan nyo nag-pay kayo ng attention dun sa emotional reactions kesa sa godly actions ninyo. Kaya nga tingnan ninyo, wala nang godly actions on the Christmas season ang karamihan sa mga young people ngayon. Why? It's because of the reason you are more tuned in. You are more reliant on what? On your emotional reactions. Bakit emotional reactions? Kung ano yung magpapasaya sa iyong anak, kung titingnan nyo naman, ang nagpapasaya naman na sinasabi ko sa inyo is pagpapasaya ng pisikal at hindi ng espiritual. You see? Ito lang ang magandang challenge to, Sir Maki. Di ba? Ito malalaman ninyo. I challenge you, young people, team focus, team preparation. I want to encourage you through this challenge. Sige, kung talagang para yung emotional reactions nyo ay ma-convert nito godly actions, pay attention for these remaining days. For these remaining days, Sir Maki, I want them to pay attention. I want you to pay attention, team focus and preparation on the Lord Jesus Christ. Alam nyo kung ano magiging godly actions nyo dyan? Alam nyo po kung ano yun? Makakapagdala kayo ng kaklase nyo at katrabaho nyo sa linggo. Dinulit ko, makakapagdala kayo ng kaklase nyo at katrabaho nyo sa linggo. And I'll wait for you to shake your hands doon sa baba in the auditorium to shake your hands with your classmate or with your office mate. I want to see them with you this coming Sunday. Yan ang maganda, Sir Maki. Makikita mo talaga that from your emotional reactions na dati, wala, ang pakikisama mo lang sa mga kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, ay yung Christmas party ninyo, yung mga gala-gala ninyo. Ngayon, hindi. I-turn mo ngayon yan into godly actions. Mag-focus ka sa Panginoon Jesucristo. Dalhin mo sila dito sa darating na linggo. Ganda ng rhyme nun, no? Oh. Di ba? Malagay mo, Sir Maki. Parang may mga lalim na iniisip mo dyan, ha? Maganda. Ganda yan. Dahil nyo, young people, kasi dapat kasi mapansin nyo rin dito yung tinatawag nating reaction na based lagi sa pangyayari. Katulad yan, minsan, lalo na pag ngayon December, ngayon season na ito, ang daming na out of topic na young people eh. Yeah. Kaya sa totoo lang, yung reaction ninyo, minsan pang New Year eh.
Yeah. Hindi naman pang season na ito eh. Di ba? So, ganun yung gusto kasi mangyari ng Panginoon. Yung ma-turn natin, yung actions natin into particular event na naaayon sa season na ito. So, ilan ng mga young people? Biro, ilan sa mga young people ngayon, ang season na ito is dapat nakatuon sa Panginoon pero ginagawa niyong Valentine's Day. Di ba? Ang daming young people na ganyan kumilos ngayon. Valentine's. Di ba? As you can see, yan nga, yun yung sinasabi ni Sir Joe kanina, na lagi kayo naka-base, lagi, a lot of young people ngayon ay naka-base on their emotional reaction. Kaya nga pinakamaganda talaga yan sa lahat. Kung talagang ang season na ito ay totoo sa inyo, no, bilang isang kabataan, totoo sa inyo bilang isang kabataan, that may gagawin nyo, just like the wise men. Diba? Sabi ko nga sa inyo, sa wise men, makikita ninyo, ang unang bit-bit nila is the word of the king. Pero nung nakita na nila yung star as their guide, ano na ang sumunod na mga pangyayari? E naalala ko to, Sergio, preaching mo to nung nakarang first Sunday ng December. Preaching mo to eh. Ano sabi doon? Wala naman sinabi yung hari na magdala sila ng regalo eh. Yeah, wala. Wala naman. Wala naman sinabi, mag-present kayo ng ganito. No. Ang gusto lang na mangyari ni King Herod, makita lang unasan. At sabi niya, i-worship na din. Diba? So, yun yung gusto mangyari ng Diablo eh. Yung nandiyan ka lang, pero yung kilos mo, hindi naaayon sa season na yan. Kaya maraming young people na napapahamak ngayong Christmas season. Yeah. Mapateam focus ka man, Yan. o mapateam prep ka man. Bakit? Kasi hindi naaayon yung kilos mo sa panahon na ito. Diba parang ano lang yan, Sir Joy, lagi sinasabi ng ating mahal na pastor eh. Ilang taong ka na? O, di ba? Iayon mo yung kilos mo sa edad mo. Diba? Bakit? Kasi pag inayon mo yung kilos mo sa edad mo, mas maganda ang labas niyan sa'yo eh. Matutulungan kang lumago, matutulungan kang mag-mature. Amen. Diba? Sa lahat, sa pag-iisip, sa pagkikilos, lahat. Sa pagmamanage sa buhay mo, matututunan mo. Kapag naiayon mo sa edad mo yung kilos mo. Pero ngayon season, pinag-uusapan natin, kapag hindi mo inayon sa panahon na ito ang kilos mo bilang isang kabataan, later on, you will find out, imbes, sabi ko nga noong nakaraang linggo, imbes na papalapit ka sana sa Panginoon, palayo ka pa sa Panginoon ngayong season na ito. Yeah. Diba? Bakit? You forget what's the very meaning of this season. Hindi lang naman ang season na ito para pagsamasamahin kayo buong pamilya, no? Pagsasamahin kayo buong pamilya, tama yun, papalapit sa Diyos. Yeah. As individual, makilala mo muli ang Diyos. Kaya nga pansin nyo, it's all about, laging nasasagi ito sa preaching. It's all about Jesus Christ. It's all about, bakit? Siya yung rason eh. So kung sa panahon na ito, napalayo ka sa reason ng season na ito, ibig sabihin, may isang bagay sa kilos mo na hindi naaayon sa season na ito. Yeah. May isang reaction sa season na ito ang hindi naaayon sa season na ito. May isang reaction mo. Di ba? Ikaw, young people na nakikinig ngayon. Team focus, saan ka nakafocus ngayon? Team prep, Amen. ang preparation mo ba ngayong season na ito, gaya ng programa ninyo? Kung nakikinig talaga kayo. Di ba? Ano ang tinuturo? Pasko papunta sa pamilya. Hindi Pasko papunta kung saan-saan. Di ba? O, tinan nyo. Ang lakas na, ilan na sa inyo nakapag-leave sa trabaho? O, pero ito paparating na Christmas fellowship natin, ayaw nyo na mag-leave. That's right. Di ba? Ganun lang Totoo naman. yan. Yung kilos, sabi ko nga eh, yung kilos, yung reaction ninyo should always be based on the reason of this season. Kasi pag hindi mo naiayon yan, mapapahama ka talaga. O, first week pa lang ng December, ilan na napahamak na young people. Bakit? Kumilos sila nang hindi naaayon sa season na ito. Kapag hinaluan mo itong season na ito, kasi, God is a jealous God. Oh. You think that's impossible na mapahamak? Magtatanong ka ba, ba't kaya ako napahamak? No? Pasko no na, Decemberan ako. Ano ba yan? Oh. Kasi nga, ang kulit mo eh. Oh. Sinabi ang kulit mo rin eh, no? Kaya nga sinabi na iayon mo dapat. Bakit? Kasi, kaya nga ang purpose nito, mga kapatid, young people na nakikinig, para mapalapit ka sa Diyos. O, kaya nga sa loob ng isang taon, laging may December eh. Oh, sabi nga ni Sir Joe last Sunday, commemoration ito eh. Ng kapanganakan ng Panginoon. Bakit natin commemorate? Para maalala natin yung greatest gift na meron tayo. Kasi pag naalala mo yun, young people,
ay, okay, aayusin ko kilos ko. Kasi at the end, dapat just like the wise men and the shepherd, tinan nyo, magkaiba man ang storya nilang dalawa, pero isa ang dulo nila. Ano yon? They worship the Lord. They worship the Lord, they give back the praises to Him. Pinurin, makikita mo talaga, tinaas nila ang pangalan ng Panginoon. Diba? Magkaiba ng storya yon. Pero tinan nyo sa atin, sa inyo, young people. Pag napunta kayo doon sa stage na yon, at the end kaya maganda yung sabi ni Sir Joe, tingnan mo to, itong natitirang mga araw na ito, ano kaya dulo nito? Ha? Just like the wise man ba? Just like the shepherd din ba? Ang dulo din ba nito? You will present gifts? Just like yung sinabi ni Sir Joe na ipipresent mo, ito yung regalo ko sa Panginoon, classmate ko. Ito yung regalo ko sa Panginoon. For unto us, a child is born. Ito yung regalo ko sa Panginoon, yung katrabaho ko. Oh, di ba? Ito yung regalo ko sa Panginoon, no? Ayan, oh. Itong ulo ko. Sabi ng Panginoon, papasikat ka sa akin, ha? Maganda yung term yun, ha? Panginoon pala may karapatan magsabi nun, eh. Papasikat ka Panginoon, sa akin po. Panginoon, Boss. ito. Papasikat ka sa akin, ha? ha? Isipin niyo yan. Pero, sabi ko nga sa inyo, ilan kaya ang ganyan na young people ngayon? Bakit? Ano ba yan? Pinapoint nyo? Yung kilos na naaayon sa season na ito. Alam mo yan? Uy. Alam mo yan? Kaya ka napapahamak young people eh. Kumikilos ka nang hindi naaayon sa season. Sinabi ng patungkol sa Panginoon ng season na ito, gusto mo patungkol din sa'yo. Ano ka ba? Diba? Sinabi ng patungkol nga ito sa Panginoon eh. Dapat ang pinaka main reason ito, Panginoon. Sa Panginoon niya. Sa Panginoon nga. Gusto mo, sa'yo din nga. Di ba? So, sino ka? Si Hero the 55. Yung mga ganun ba? Sabi ko, ang pinakamahalaga dito, young people, you check yourselves right now kung iyan bang kinikilos ko ay naaayon sa season na ito. Yeah. Kapag hindi, it's not too late. You can still repent, you can still pray, you can still confess sa Panginoon. Panginoon, pagpasensyahan nyo na po. Ako ay nagkamali. You confess everything sa Panginoon. Kaso baka sabihin naman lang, sorry na nga. Yung Diba? bata na lang yung bata. Sorry na nga. Sorry na nga. Sabihin mo, ayusin na nga eh. Pag sinabi ayos, ayusin. Diba? Iayon mo, yun lang. Ako, masasabi ko lang sa mga young people ngayon, iayon mo yung kilos mo. Ikaw, team prep. Masabi mo, bata ka mo. Sige na nga. Sige, kung matanda ka sa akin, makinig ka pa din. Sa team prep, sa team focus, masasabi ko lang sa inyo, iayon nyo yung kilos ninyo sa season na ito. Kaya maraming team prep ang nagbubukang bata at mas kinikilig ba sa team focus sa panahon na ito kasi hindi ayon ang kilos mo sa panahon na ito. That's right. Narinig mo ako mas matanda sa akin? Di ba? Yun ang nga nakakalungkot, di ba? Yung age mo. Hanggang 31 lang yung calendar. Ikaw, pang Book of Psalms. Hey! Di ba? Sabihin natin ganun. Sabihin natin mas matanda ka sa akin. Roman Okay. yata. Kaya ngayon ang pangit. Pag mas matanda ka sa akin ngayon, pero yung ugali mo mas bata pa sa akin. Di ba? I'm not pointing, I'm not perfect. Okay? Hindi naman po ako nagmamagaling dito. Ang sinasabi lang dito is the reality that is happening na nakasulat din naman na nangyari during the birth of the Lord Jesus Christ. Marami nagtangka. Di ba? Marami nagtangka. Akalain nyo, si King Herod nagpatawag pa eh. Di ba? Inalap talaga ni King Herod. Saan ba yung sinasabi na lugar? Saan ba ipapanganak? Lahat yun. Talagang grabe ang pagpupursige ni King Herod. Kaso nga ang problema, bakit hindi pa rin siya nanalo at the end? Kasi nga, hindi nga ayon sa season na yun yung kanyang kilos. Yeah. Pero ngayon, if you want to be blessed by this season, iayon mo. Team focus, team preparation, iayon mo ang kilos mo sa panahon na ito. Sir Joe. Tsaka ang punto kasi dyan, Sir Maki, no? Again, this is the program for you, team preparation and team focus. You have to take this. Nawa naman, no? I'm hoping and I'm praying kasi maraming ang mga adults dito, Sir Maki. You know, we are blessed that on this program, maraming ang mga adults ang nandito. So, I'm calling out to you, team preparation. Nawa naman ay huwag kayong mag-akala na
Mature na kayo kasi matanda na kayo. You can handle things in your life. Because if you can handle things in your life, isa lang naman tanong ko sa inyo isang tanong ko lang naman na medyo Metallica bars di ba? Ba't di ka pa nakakapag-asawa? Di ba? Simple lang, di ba? Kung talagang you thought you're matured, so bakit hindi ka pa pinagkatiwalaan ng Diyos ng pamilya? Di ba? Ganun lang man yan. No, hindi ko sinasabi yan to hurt you or to put your things. I'm just saying that, alam nyo, sa Panginoon, hindi kayo pwedeng magyabang. Hindi nyo pwedeng ipakita yung condition nyo sa Diyos na, eto ako, okay ako, kaya kong pakitunayan sa nagtatrabaho ako, may kinikita ako. Standard sila. Ilang beses ko paulit-ulit sabi niya, pag sinabi ng Diyos na, tap, wala ka na. Di ba? Sapul na. Tapos na yung mga bagay na pagmamalaki mo. Na kaya ako sinasabi sa inyo yan, ito pinag-uusapan natin dito No, balikan mo yung last year mo. Ano yung emotional reactions mo last year? I-turn mo yan ngayon to godly actions. By what? Simply lang. Know yourself. Okay, itong gawin mo. Tayo sinabi ni Sir Maki. Set mo muna sa isip mo. Team focus ako. Na biyaya ng Panginoon niya, binigyan tayo ng simbahan na nagkakategorize ng ganyan, Sir Maki. Nagkakategorize tayo na ito yung condition mo. Ito yung condition mo. Ako, I'm not trying to put down other churches, no? I'm not saying, again, maraalam ko na this is nationwide, this is worldwide, this is nationwide. I'm not gonna say this, I'm not trying to say this to brag or to attack any other churches, no. But this is I'm just admiring and I'm just very grateful that we belong to a church. You see, CSI Fort Bonifacio, we belong to this church na kung saan binigyan ng Diyos ng wisdom ang ating mahal na pastor para i-categorize yung buhay nyo ng maayos young people. Inilagay kayo sa tamang kondisyon para ma-remind kayo palagi. Team focus ka. Ang pagtuunan mo ng base, kaya ka nilagay sa team focus because you have to focus more on your spiritual growth first. Para pag lumago ka dyan, ikaw, team preparation ka. See? Nawa ay dahil natulungan ka na ngayon, team preparation ka, you have to prepare yourself spiritually, maturely, and biblically para sa paharapin mong pag-prepare ng pamilya. You see? Yan yung kategorya na pinabibilangan mo. Yan yung sinasabi ni Sir Maki kanina. Alamin mo muna nasaan ka ba doon. Okay. Now, pagdating mo ngayon doon, ano yung naging emotional reactions mo for this Christmas season last year at kahit ngayon? Yan, you have to, as a team focus, mahirap neto yun yung sinasabi ni Sir Maki, team prep ka na, pero emotional reactions mo, pa team focus pa rin. Diba? So, kaya ko sinasabi yan, is because you have to know yourself. Ngayon muna, sabi ko sa inyo, let God reveal your spiritual condition ngayon, team focus, team preparation. Let us, a Christian young people, help Him reveal your current spiritual situation ngayon at condition ng relasyon nyo ng Diyos. Kayo muna dalawa, harapin niya. Pagkatapos yung harapin niya, then what's next? You see? Now, mag-focus ka na ngayon dito. Mag-focus ka na ngayon sa celebrant. Mag-focus ka na ngayon sa star. Mag-focus ka na ngayon sa star of the season. Mag-focus ka na ngayon dito sa mag-focus ka na ngayon dito sa salita ng Diyos. Para kapag ka nag-pay attention ka dito, ano ngayon ang mangyayari ngayon? You will be able, I assure you, it will really happen. You will be able to turn your emotional reactions to godly actions. Bakit? Kasi pag nag-pay attention ka dito, there's always a conviction and a decision to be made. Ganyan lamang po yan. There's always a conviction and a decision to be made. Kaya para sa lahat ng mga young people na nandiyan dyan, again, huwag niyong sayangin yung oras ninyo. Huwag niyong sayangin yung oras niyo on this Christmas season. Napakaganda, I'm telling you. Naway, we're done. Kita niyo naman, sinara ko na. We're done. Pero, kaya ko lang sinasabi sa inyo yan, it's because you just don't know the joy of being, not in an emotional way, but the joy of feeling the blessing of God. Sabi ko, gusto niyo maramdaman yan? Kung alam niyo may bahagi kayo, sumama kayo sa Ramos. Makikita nyo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo to. It's a prank. Hindi ko papakita sa inyo. Pumunta kayo doon. Maglakad kayo. Hindi. Yeah? Kaya unuulit ko sa bawat isa. Put that in mind. Ilagay nyo lahat yan sa sarili ninyo. Ilagay nyo sa sarili nyo how blessed you are. And you have to be grateful to God that we belong together. Ay, kanta pala yan.
We belong together. Di ba? Hindi maliban doon. Put this in your mind. How blessed and how blessed you are spiritually, and how you have to be grateful to God that He is helping you young people to biblically mature. You see? Or to mature biblically. Napaka-important. Ang ganda niyan. Akalain nyo maturity mo nakabase dito. You see? That will make you different from other young people na meron sa paligid mo, sa eskwelahan mo, sa mga opisina ninyo, sa katrabaho ninyo, kaklase ninyo, at sa tahanan mismo ninyo. Kaya muli, young people, team focus, team preparation. Enjoy the Christmas season. Turn your emotional reactions into godly actions. How? Just like the shepherds, they pay attention to the annunciation of the Lord Jesus Christ. Pay attention to the Lord Jesus Christ. Pay attention to the word of the Lord Jesus Christ. And then you will turn your reactions into godly actions. Because in every godly actions, there's always a decision, a conviction, and a decision to be made. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay sa mga aming panauhin na sumusubaybay sa programang The Baptist Lounge. Alright, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mong programa North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Thank you for being with us. Team Focus, Team Preparation. Yun, napakaganda na. Mapipili tayo ng kanta. Sweet Holy Spirit. Anong mga magandang kanta din, Sir Maki? Anong trip mong kanta dyan? Playlist po. Yan. Ayan. Shout out dyan, ilamang dyan. Sa lahat po ng mga nandyan, Ma'am Genesis, Ma'am Lorna, Sir Ismael, Sir Edwin yan pala, si Ma'am Linda. Yan. Maraming sa lahat ng mga nakasubaybay, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. And let's keep on growing and let's keep on working para sa ating pong darating na Sunday, because Sunday is the Lord's Day. We are now on the third Sunday. Third na, di ba, Sir Maki? We're now on the third Sunday ng month of December. Ang bilis ng panahon. Ang bilis. Ano ba yan? O pagkatapos nito, isang kasalan lang, fourth na. Tapos na yung fourth na, Christmas Fellowship, last na, Lord's Supper, and the New Year service. Happy New Year! Yeah. Muli maraming salamat po sa inyo lahat na sumubaybay. And sa lahat naman nagdiriwang ng kaarawan po ngayong araw po na ito, Happy Birthday! Yan. Alright, muli maraming salamat, Sir Maki. Paalam na po tayo, Sir Maki. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating mong programa ngayon. And see you next Thursday. Dito lang po yan sa inyong pinakapaboritong noontime show, The Baptist Lounge. Alright? Yan. So, And, by the way, MACKY po, Ma'am Wendy. Yan. Mackay. Okay. MACY. Yan. And happy birthday, Ma'am Nida. Birthday pala ni Ma'am Nida, Kwaresma. Ma'am Nida, happy birthday! Ma'am Nida, happy birthday po sa Ay, inyo. pati ko rin si nakaraan. Si Ma'am Jackie kahapon at si Ma'am Nelia noong Lunes. Jackie Baroga? Yeah. Oh. So, Jackie Teacher Baroga ko yan, teacher kahapon. ko yan. Tapos si Ma'am Nelia noong Lunes. Yan. Yeah, Happy birthday yeah. po. Happy birthday. Tuesday pala si Ma'am Nelia. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday po sa inyo lahat. Happy birthday po sa inyo lahat. And of course, dito na po tayo magwawakas. On top of all of this, lagi po namin sinasabi, To God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon, brethren. Team Focus. See you later. Standing on the battle lines, don't know or die. I'm a soldier fighting to go home. I was lost in my sin and shame. No one but myself to blame. My soul was